Sinubok ng Don ang anak upang malaman kung karapat-dapat ba itong maging tagapagmana ng kumpanya. Nagulat ang anak dahil 3 inahing manok ang ibinigay nito sa kanya. Bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka muna at samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Pa, sana naman ay ibigay mo sa akin ang pamamahala sa kumpanya ng ating pamilya. At huwag kang mamili sa mga nakaposisyon ngayon na hindi naman natin kaano-ano. Kinumpronta ni Miguel ang kanyang amang si Don Timoteo, Chief Executive Officer at founder ng kanilang kumpanya, kung bakit sinabi nito sa General Assembly na baka sa ibang tao niya nakikitang maipamana ang kanyang posisyon at ligasiya. Bakit? Napatunayan mo na ba ang sarili mo sa akin na kaya mong magpatakbo ng isang kumpanya? Niayaw mo ngang magtrabaho roon, tapos anong gusto mo? Ikaw ang magmamana niyon? Saad sa kanya ng ama. Pa, ako ang ulit ko iho mo. At sigurado naman na kaya ninyo itinatag ni mama yan ay dahil sa akin. Tapos, sasabihin ninyo sa harap ng mga empleyado na sa ibang tao ninyo nakikita ang ligasiya ng kumpanya at hindi sa akin? Hiyang-hiya ako pa. Iho, hindi ibig sabihin na anak kita ay karapat-dapat ka na sa kumpanya. Mas may karapatan sa posisyon ko ngayon ang mga nakasama ko sa pamamalakad nito, na nakasama ko sa hirap at ginhawa upang mapalago ang ating negosyo. Bueno, ganito na lamang. Kapag nagawa mo ang ipapagawa ko sa iyo, baka sakaling magbago ang isip ko. Wika ni Don Timoteo. Sige pa, patutunayan ko sa iyo ang kakayahan ko. Anak mo yata ako. Mayabang na sabi ni Miguel. Inayos-ayos pa niya ang kwilyo ng kanyang polo. Magkita tayo bukas. Kinabukasan, muling nagkaharap ang mag-ama. Inilabas ng katiwala ni Don Timoteo ang 3 inahing manok. Anong gagawin ko dyan? Nagtatakang tanong ni Miguel. Narito ang 3 inahing manok. Gusto ko sa loob ng 2 o 3 buwan, masiyahan ako sa kanila. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanila para masayahan ako at makita na karapat-dapat kang pumalit sa pwesto ko bilang CEO ng sarili nating kumpanya. Tandaan, may 3 inahing manok ka lamang. Natatawa naman si Miguel sa naging paraan ng ama upang sukatin kung karapat-dapat ba siyang pumalit sa pwesto nito sa kumpanya kung sakaling piliin itong magretiro na o hindi naman sa kagustuhan ay mamaalam na sa mundong ibabaw. Alam ko na! Kinabukasan, may sorpresa si Miguel sa kanyang ama. Sumama kayo sa akin sa komedor. Makikita ninyo ang sorpresa ko. Sumama naman si Don Timoteo sa komedor. Nakita niyang may isang pinggang na tatakpan. Pagbukas niya rito, isang inasal na manok ang tumambad sa kanya. Inasal na manok? Paborito ko ito. Wika ni Don Timoteo. Sabi niyo kasi, kung ano ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan, iyon ang gawin ko. Kaya yan, ipinagkatay ko ang isa sa mga inahing manok na ibinigay niyo at ipinagawa kong inasal. Natawa naman ang Don. Mukha namang masarap, subalit hindi iyan ang gusto kong mangyari. Sige, may 2 ka pang manok. Pag-isipan mong mabuti. Nabigo si Miguel sa kanyang ginawa. Akala kasi niya, pagkain ang tinutukoy ng kanyang ama. Sumunod naman ay ibininta ni Miguel ang pangalawang manok sa halagang 2,000 peso. 2,000 peso lamang? Kapag ginastos mo iyan, wala na.
Mag-isip ka pa. May isang inahing manok ka na lamang. Sa pagkakataong iyon ay matamang nag-isip si Miguel. Ano kaya ang gagawin niya sa natitirang inahing manok? Napag-isip-isip ni Miguel kung negosyo ang kanilang kumpanya, kailangan niyang magkaroon ng negosyo. Paano naman siya magkakaroon ng negosyo sa isang inahing manok lamang? Tinitigan ni Miguel ang hawak niyang 2,000 peso na pinagbintahan sa pangalawang manok. Hanggang sa may naisip na siyang ideya. Kinabukasan, naganap siya ng tandang na maaring mabili sa halagang 2,000 peso at mapalad namang nakahanap siya. Nakabili naman siya ng 1,500 peso. Ang natitirang 500 peso ay dinagdagan na lamang niya para sa pagpapalakas ng resistensya ng inahing manok. Ang ginawa niya, pinaasawa niya ang biniling tandang sa inahing manok upang ito ay mangitlog. Habang naghintay na maging matagumpay ito, inaral niya ang tungkol sa pagmamanukan o poultry. Nang sa wakas ay mangitlog na ang inahing manok, ang ilan dito ay hinayaan niyang malimliman nito upang mapisa at maging ganap na sisiw. Hanggang sa ganito ng ganito ang kanyang ginawa, dumami ang mga sisiw hanggang sa maging mga manok na. Makalipas ang ilang buwan ay dumami na ang mga manok ni Miguel at nalibang na rin siya sa kanyang ginagawa. Sinubukan na rin niyang bumili pa ng iba pang mga manok upang mas dumami pa ito, hanggang sa makubuo siya ng isang maunlad na manukan. Nakita naman ni Don Timoteo ang naging proseso. Magmula sa isang inahing manok, ngayon ay may sariling manukan o poultry farm na ang anak. Dinagdagan pa niya ito ng mga itik o bibi. Mahusay anak, mahusay. Napagtagumpayan mo ang pagsubok ko sa iyo sa buhay na ito, lalo na sa pagninegosyo. Kailangang pinaghirapan mo ito. Huwag kang susuko na maparami mo ang mga pagkukunan mo, lalo na sa pagpapalago ng pera. Kagaya ng ginawa mo, magmula sa isa, ngayon ay marami na. Pangaral ni Don Timoteo sa anak. Kaya naman, sa sumunod na General Assembly ng kumpanya, ipinakilala na si Miguel sa lahat, hindi bilang kapalit ni Don Timoteo, kundi bagong empleyado. Minabuti ni Miguel na pag-aralan muna ang kanilang negosyo, kaya nagsimula muna siya sa pinakamababang pwesto, ang maging manggagawa. Balang araw, kapag siya na ang CEO o nasa iba pang mas mataas na posisyon, walang magtataas ng kilay sa kanya, walang magsasabi na kaya lamang siya naroon ay dahil sa kanyang ama, kundi dahil nakuha niya ang tiwala at paggalang nila, dahil napagdaanan niya ang mga pinagdaanan nila, at iyon ang palagay niya ang dapat taglayin ng isang pinuno ng kumpanya. For more hot topics and trending videos, please watch, like, subscribe, and support this channel, Sheila's Top Trending.